Welcome Philippines, my Philippines. This is Ray-Ban at your service. Meron po tayong ang channel na ito ay para sa making sure na ang Pilipinas ay well-informed sa mga progress and development ng ating bansa. Okay. Tayo po ay kontra sa mga hearsay, aligasyon, propaganda, fake news, mga disinformation at misinformation. Okay. Yes, may bago tayong updates at meron tayong mga developments na natapos nitong taon 2025. At ang progress na ito ay sa Iloilo City. Upgraded na ang inyong fish port, Iloilo City. Congratulations! Okay. Anong nangyari sa Iloilo City? Okay. Sa lungsod ng Iloilo City last August, 13, 2025. Of course, pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kalihim ng agrikultura. Sa pagpapasinaya sa pinaganda at pinapaunlad na Iloilo Fish Port Complex. Isa itong proyektong modernisasyon at pagpapalawak ng kapasidad na nagkakahalaga ng 885.1 million pesos. So ito ay pinamumunuan ng Philippine Fisheries Development Authority or tinatawag na PFDA. Okay. Bilang nag-iisang regional fish port ng PFDA sa Visayas, itong Iloilo, ang Iloilo Fish Port ay nagsisilbing mahalagang sentro para sa kalakalan ng mangingisda. Hindi lang mangingisda, mga negosyong pang-agri-fishery sa kaunlarang o sa kanlurang Visayas or Western Visayas. Okay. Sa mga espesyal nitong paupahan para sa komersyo, nag-ano yung ko? Komersyo at sa lokasyon nitong may natural na daungan na akma para sa kalakalan at pagitan ng mga isla. Okay? Okay, nakahanda ang daungan sa palakasin ang ekonomiyang aktibidad ng rehiyon. Okay? Alinsunod sa vision ng Pangulong Marcos para sa green-powered infrastructure, ang complex ngayon ay gumagana gamit ang isang 390 kilowatt peak solar photovoltaic system. Ayun, grabe no? Na pinapandar ng 1,152 na solar panel modules. Grabe. Ang mga ito ay naka-install sa mga pangunahing istruktura. Kabilang ang bagong market hall, ang mga gusali para sa refrigeration at cold storage, mga gusaling komersyal at administratibo at mga pampublikong palikuran. Okay. Ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa ating pinagsasamang misyon na lapit ang mahalagang serbisyo sa mga umaasa sa dagat. Nagbibigay ito ng pag-asa sa marami at nakasalalay sa biyaya ng karagatan. Yan ang sabi ni Tio Laurel na siya rin tagapangulo ng PFDA. Okay.
Okay. So, pinuri niya ang 49 na taon ng paglilingkod ng PFDA sa sektor ng pangingisda. Grabe na, 49 years na pala. Habang naghahanda ang ahensya sa markahan ang ginintoang anniversary nito sa susunod na taon. Yun, anniversary pala. Next year, maging 50 na sila. Okay? Idiniin ni FDA Acting General Manager na si Attorney Glenn Pangapalan ang proyekto bilang isang hakbang tungo sa hinaharap. Okay. Ang sabi pa niya, ang Iloilo Fishport Complex ay higit pa sa isang pasilidad. Okay? Ito ay isang pangmatagalang pangako sa bawat Pilipino na tayo ay nagtatayo ng isang sektor ng pangingisda na may kakayahang magpalakas sa paglago at kasaganaan ng ating bansa sa loob ng mga dekada. Habang papalapit ang PFDA sa ika 50 years na anibersaryo nito, nabibilang na ako. Hindi lamang tayo nag-upgrade ng mga daungan, hinuhubog natin ang mga world class. Yun. Sustainable at resilient na serbisyo na sentro na nagpaparangal sa ating mga dagat. Okay. Nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga tao at nagsiguro sa posisyon ng Pilipinas bilang isang matatag at mataas na bansang pandagat. Okay. Sinusuportahan na ngayon ng Iloilo Fishport Complex ang mahigit na 1,400 na mga kabilang sa industriya sa pangingisda. Okay? Sa loob ng market hall nito ay may 21 lisensyadong fish brokers na may 369 na katulong, 503 na mga fish traders o tinatawag natin mga biyaheros na tinutulungan ng 344 na aid, 66 na overland suppliers, 7 vessel operators at 37 retailers na sinusuportahan ng 74 na kawani na bumubuo ng isang mabilis na integrated supply chain. Okay. So, matanggap ang daungan ng huli mula sa mayamang pangisdaan at kanlurang Visayas, kabilang ang mga baybaying bayan ng Iloilo at kalapit na mga lalawigan tulad ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, at bahagi ng Negros kung saan doon ako. Okay, again, congratulations Iloilo. Okay, makinig tayo ngayon sa video kung saan may inaugurasyon dito sa Iloilo City Fishport. Alright.
Sa pagbabago nitong facility na ito, marami tayong maaring gawin na hindi natin kayang gawin noon. Kagaya ng paglagay ng cold storage. Dahil alam naman natin, yun ang pinaka-importante para hindi naman masira ang inyong mga nahuling isda. At kahit malayo, ay madadala natin, sariwa pa rin pagdating doon para yung valor, yung pagbenta ninyo ng isda, ay mataas pa rin ang pagbili. Kaya napakahalaga yung magkaroon tayo ng cold storage at malaking bagay din na yung cold storage, dahil yung cold storage yan, para gumawa ng yung mga ice plant, halimbawa, para gumawa ng yelo, kailangan maraming kuryente, maraming power. Kaya't mabuti na lang, meron na tayong solar, sustainable pa. Hindi na tayo kailangan magpaandar ng generator, na gumamit ng crudo, pero meron na tayong solar. Pero malaking bagay po ito dahil nga pinapalapit natin sa market ang ating mga mangingisda. Pareho lahat ng sektor ng agrikultura, ganito po ang aming ginagawa na pinapalapit sa pagsasaka naman, yung mga magsasaka, para makadiretso na sila sa merkado, wala nang gumigit na. Inaayos po natin, kaya inaayos natin itong mga fish port na ganito para dito pwedeng isakay kagad, hindi na kailangan isakay sa truck, tapos kung saan-saan padadalhin, napakalaki ang bayad ng transportasyon. Kaya ito ay sa aking palagay, are isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. Napakalaking halaga kasi makikita ang bagong rehabilitated na market stall number 1 at siguro it will boost the morale of Iloilo, most especially sa economic. First time, second time to ng isang presidente na sa ngayon nga nakabisita. Ang last kasi nakabisita dito si President Ramos pa eh. We feel that we are important and that we matter in his sa kanyang mga kausa na pinaglalaban ngayon. Number 1, ang volume ng isda nga darating dito sa Iloilo Fishport kasi noon hindi mahirap kasi ang galaw namin dito do limited. Sa ganitong bagong building, sigurado ko marami ang darating na isda na galing sa ibang lugar at sa kilo. At saka noon kasi pag masama ang panahon, tumataas dito ang tubig. Oo. Sa ganitong ginawa ng administrasyon na pinataas nito, sigurado ko hindi na dito papasok ang ang tubig dagat. Para sa akin, it is great development talaga noon na parang wala lang, parang benta lang kami ng isda. Ngayon may mga support na mula national tsaka local government ngayon. Maraming salamat sa amon President Bongbong Marcos, sa LGU, kag sa mga BIPAR, sa paghatag nila sang bulig sa amon tanan-tanan nga mga members ang SAAD, sa South Binunan Fisherfolk Association. Bibigay sa amin ng mga machineries tulad ng combine harvester, traktora, warehouse, transplanter at saka yung dryer na malaki yung tulong na naibibigay niya sa aming mga miyembro ng Pulao Multipurpose Farmers Association na na tagtuyo sa last 2023 na tagtuyo na feel ng mga member association namin na talaga yung government is behind their back. Okay, please don't forget to share, like, and subscribe to my channel, Philippines My Philippines, and of course, click the notification bell so that you'll be updated next time and para marami pa tayong magagawang content na para sa Pilipinas, Philippines My Philippines. At para maiwasan natin ang mga hearsay, allegation, propaganda, fake news, mga misinformation and disinformation, tulungan natin ang Pilipinas na umangat. Okay, this is Ray-Ban, Philippines My Philippines 2025.